Mga kabida, isang magandang oras sa lahat. Welcome po sa akin channel. Ito, magandang pag-usapan po, ano? Hindi ho daw magpapaawat ito pong PNP at ito pong Department of Justice, ano po, no? Dito ho sa pagpapatupad ng panibagong warrant of arrest or arrest warrants po, mga kabida, no? Laban, this time, doon ho sa mga co-accused po ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ano po, sa kasong crimes against humanity na isinampa po, mga kabida, dyan ho sa International Criminal Court. Ano pa? Na? Dito ho sa post po ng Business Mirror, mga kabida, sa kanila pong headline, DOJ PNP ready to serve additional arrest warrants related to ICC crimes against humanity case. Ano po? Na? So, sa isa pong panayam, kay DOJ Undersecretary Nicholas T. Ano po, mga kabida, sinabi po niya nakahanda po ang DOJ at ang PNP dito sa panibagong challenge po, sa pagpapatupad po kung sakali hong maglabas po ng panibagong warrant of arrest. Ito pong International Criminal Court, doon ho sa mga co-accused, ni dating Pangulong Duterte na isinama po, mga kabida, sa complaint, ni Attorney Jude Sabio at ito pong si dating Senador Antonio Trillanes IV. Okay. Sa isa pong panayam, mga kabida, ni DOJ Undersecretary Nicholas T. Sabi po niya na ito ho daw pagkakahuli po ni Digong ay nagsilbi po daw template po nila ito. Kumbaga, naging pattern na po, para po madali lang po sa kanila, mga kabida, na ipatupad po itong warrant of arrest kung sakali hong maglabas po itong International Criminal Court laban po sa naturang mga akusado. Dito ho sa complaint ni Attorney Jude Sabio, mga kabida, yung mga co-accused po ng dating Pangulo po dito ay kinabibilangan po ni dating DOJ Secretary Vitaliano Aguirre, Department of Interior and Local Government Secretary Esmael Sueno, dating PNP Chief, at ngayon po ay Senador Ronald Bato de la Rosa, then dating National Police Commission Commissioner Edelberto Leonardo, then dating Criminal and Investigation and Detection Group Region 7 Head Royena Garma, at dating police na si Samson Buenaventura, kung hindi ako nagkamali po, mga kabida, siya po yung close aide po ng dating Pangulong Duterte, si dating National Bureau of Investigation Director Dante Giran, and then dating Solicitor General Jose Calida, and then former House Speaker Pantaleon Alvarez, dating Senador Richard Gordon, kasali pa po si Senador Gordon po dito, at yung incumbent senator po ngayon, si Senator Alan Peter Cayetano po, mga kabida. This is, ang complainant po dito is ito pong si Attorney Jude Sabio. Dito naman po sa complaint na isinampa po, mga kabida, ni dating Senador Antonio Trillanes IV, yung mga co-accused po, actually, yung common denominator po nila dito sa complaints, mga kabida, ay ito pong si dating Pangulong Duterte, Pero dito sa complaint na isinampa po, mga kabida, ni dating Senador Trillanes, yung mga co-accused po niya, Digong, ay kinabibilangan po, mga kabida, ni Police Chief Superintendent Joel Coronel, Police Chief Superintendent Jesus Martires, Police Lieutenant Colonel Rexon Layog, Police Senior Inspector Nathaniel Jacob, Police Senior Inspector Magdaleno Pimentel, Police Inspector Markson Almiranes, SPO3 Jonathan Bautista, PO3 Ronald Baud Alvarez, PO1 Sherwin Mipa, Police Officer Edmar Latagan, and ex-Police Officer Marcelino Pedroso III. So yun po yung mga co-accused po ni Digong, dito ho sa complaint, isinampa po, mga kabida, ni dating Senador Antonio Trillanes IV. Ang sabi po ni Yusek T, mga kabida, hanggang ngayon po ay hindi pa po nila natanggap ito hong warrant of arrest
mula sa International Criminal Court, ano po. At in fact, wala pang ang abiso, ano? Kasi usually nag-aabiso 'yan, no, sa pamamagitan po mga kabida ng Interpol, no? Kagaya doon ho sa ginawa po ng ICC, doon ho kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, idinaan po ng ICC doon ho sa Interpol, and from Interpol, idinaan po mga kabida dito ho sa local law enforcement unit po natin, ano, dito po sa Pilipinas. So yung nagpatupad po mga kabida ay ito pong Criminal Investigation and Detection Group. Anyway, ito pong mga akusado na ito, I guess, ready na po ito, no? Sila, no? At maging itong mga police, ano po, mga kabida, handa na po itong ipatupad kung sakali hong maglabas po ng warrant of arrest po itong International Criminal Court. At least, no? Hindi ho nag-iisa si Digong doon, ano? Unlike ngayon, isa lang po, nag-iisa lang po itong si Digong sa detention cell po mga kabida doon ho sa ICC, ano. Kung sakali pong maglabas po ng panibagong warrant of arrest, additional warrant of arrest, at least po meron pong kasama po si Digong doon sa ICC po mga kabida. Anyway, itong si Bato, naghayag na po ito na willing po siya magpakulong at sasamahan po itong si dating Pangulong Duterte po mga kabida, no? Doon po sa kulungan, ano po. At ito lang po, ano, nagtataka lang po ako kung bakit wala ho dito si dating PNP Chief Oscar Albayalde po mga kabida, no? Kasi ho, lately lang po, naglabas po siya ng kanyang pahayag, ano, na handa po siya tatanggapin po itong warrant of arrest kung sakali hong maglabas po itong ICC po laban sa kanya po mga kabida. Hindi ho siya kasali ho dito sa mga co-accused po ng dalawang complaints, ano po mga kabida. So titingnan lang po natin kung ano po yung magiging ending po dito, ano? Okay? By the way, kagabi pala yung first appearance po ng dating Pangulo doon ho sa International Criminal Court, ano po mga kabida, no? So inaasahan po natin kasi dumating naman po si dating presidential spokesperson Harry Roque doon, ano, kasama po si Vice President Sara Duterte. And alaman po natin mga kabida na nag-enter pala itong si Roque bilang counsel, ano, ni Digong doon. Pero I don't know kung tinanggap pa or ni-recognize po ba ng International Criminal Court, ano po. Pwede naman pong mag-practice pala itong si Roque po doon, ano, mga kabida, sa kanyang profesyon. Okay, pero ang malinaw doon, nag-hire po sila mga kabida ng foreign lawyers, ano po. Aside doon ho kay Attorney Salvador Mijaldea mga kabida, ano po, no? Isa sa mga lawyers din ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. So titingnan na lang po natin kasi ho, ang sabi po ni Attorney Roque, nagpetisyon po sila mga kabida na naipagpaliban, ano, ito hong first appearance po ng dating Pangulo, ano po, dyan ho sa International Criminal Court. Okay, para po sa inyong comments mga kabida and opinion, you can comment down. And sa mga hindi pa po subscriber sa akin channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo sa aking mga uploads. Thank you very much. Isang magandang umaga po sa ating lahat mga kabida.